Ang Iglesia Filipina Independiente o mas kilala sa tawag na Parokya ng Banal na Cruz ay tinatag noong 1904 sa bayan ng Mayto, Kalumpit. Ang kanilang patron ay ang Birheng Presentasyon at ang Banal na Cruz na pinaniniwalaang dala ng mga Kastila noong 1572. Nakamit ng parokya ang kanilang kalayaan noong taong 1902. Diyan talaga pinapatay ang mga makasalanan. Pero ang krus ginawa ng symbolic, ginawa ng simbolo para siya ang maging daanan ng kamatayan ni Jesus Christ. Sa pamamagitan ng krus nito ay sinakop niya ang mundo. No? At sinabi rin sa banal na kasulatan na ang mga taong hindi naniniwala sa krus is nakakahama. Pero meron iba't ibang uri na nagpapaliwanag ng krus na literal o krus na pasanin sa buhay. Pero kami bilang Safari, naniniwala kami na ang krus bagamat siya naging simbolo ng pagkamatay ni Jesus Christ, pero ang krus malaki na itulong. Usapin sa Kristyanismo at usapin din ng pagkilala at respeto sa dinaanan ng buhay na ating Panginoon at hindi biro yun. Yung kasalanan ng tao ay inapon niya at sa pamamagitan ng pagpasanapos na ito inapon niya yung kasalanan natin na dapat tayo ang itapos sa krus na ito. So, Father, paano po nakarating sa inyo yung cross? Ayon sa ang krus na ito, alam natin na dahil ito ng mga Agustinians o ng mga Kastila noong unang panahon. At alam natin na dito dumaong yung mga Kastila, no? sa bayan ng Kalumpit. Ayon sa mga matatanda, nung inilipat ang simbahan ng Romano Katoliko sa bayan, parang naiwanan nila ito. Ibig sabihin na pinabayaan at ito ay parang may nag-alaga ng isang tao, hindi alam kung sino yung tao yun. Pero dumating ang panahon na nagkakaroon ng bagyo, nagkakaroon ng pagbaha, nawala ang krus na yan. Ayon din sa mga matatanda ng unang panahon, na ang krus na yan ay napulog nila sa isang ilog. No? Sa isang ilog na kung saan yan yung binigindaan kung paano sabihin natin, kung paano naligtas yung hapon na hindi kaya ipaliwanag ng mga pari hanggang sa ngayon. Dahil yung krus na yun, biglang umilaw sa gitna ng karunduhan nung nahabol sila ng hapon, yung mga Pilipino noon. Saan po ba nanggaling yung misteryo na yung cross daw pa ay lumalak? Sa mga matatanda rin, dahil nung yan ay nakuha ng mga tao, hindi naman daw ganyan kalaki. Hindi naman kalaki. Marami rin naniniwala ang mga matatanda na nagtataka din sila. Kasi kami, hindi namin makapagpatunay na lumalaki na dahil bilang, siyempre bago pa naging nakumpare dito. At maraming dinadaan ng proseso talaga bago itignan talaga ng simbahan kung talaga sila lumalaki o hindi. Pero ay sa mga matatanda na nagbibigay talaga siya ng isang napaka-imposibleng milagro sa isang taong kapat sa kanya. So, Father, nabanggit niyo na po yung milagro. Sa panunungkulan niyo po, ano po yung mga milagro na nangyayari? Una, meron ditong mga taibang lugar, hindi lamang sa bayan ng Kalumpit, sa iba't ibang lugar ng Luzon, ay meron pa rin mga taga-ibang bansa na pumupunta dito upang manampalataya at humingi ng miracle. Pero lagi natin pinapaliwanag na may paraan ng Diyos sa pagbigay ng milagro. At yung paraan na yun ay hindi natin ako kung ano gusto mong ipaliwanag sa mga milagro na tatanggap ng mga taong bigoto
sa mga Birhen man, o sa anumang uri ng santo, o sa banal na krus man, pero naniniwala ako na kapag binigay sa iyo ang milagro, o ang tinatawag natin ng miracle, o isang tunay na himala, ay walang imposible sa Diyos. Father, dako naman po tayo sa simbahan. Ano po ba yung original or yung talagang itsura ng simbahan bago po tayo inayos? Noong dumating ang mga yung tinatagang simbahan nito noong December 15, 1904, ito daw ay isang pawid. Isang pawid, kawayan, buho, yun sila nag-umpisa. Hanggang dumating sa punto na niyakap na ng mga taga-metro ang pananampalatayang Anglipayano at dito lumaganap yung tinatawag natin Anglipayan spirituality. Yung pananampalatayang Anglipayano at dumaong ang simbahan na ito ay naging kahoy sa pagtutulong-tulong ng mga tao noon hanggang sa kapanahon ngayon na naging bato na siya at nagkakaisa pa rin ang mga Anglipayano para usapin sa pagpapaganda at pag-aayos ng simbahan. So, Father, nasabi niyo na po yung Anglipayan churches. Ano po ba yung kaibahan mo sa inyo sa Roman Catholic? Una, sa doktrina, no? Usapin ng doktrina, hindi kami nakakonvert sa Santo Papa. Pero binibigyan namin siya ng respeto at paggalang bilang isang Santo Papa. Pero hindi kami nakaugnay, hindi kami nakadikit o nakasanga sa Santo Papa. Pero doon pa rin yung respeto namin. At yung paniniwala ng mga Katolik, ginagala at yung respeto namin yun. No? At pangalawa rin, yung tinatawag na usapin ng pag-asawa ng pare. Yung pag-asawa ng pare na sinabi sa Anglipayan spirituality na ang mga pare na wala ito noong August 3, 1908, dineclare na ang mga pare ay kinakailangan mag-asawa. At sinabi rin sa banal na sulatan, yung hindi makapagpigil, ang mga lingkod ng Diyos na hindi makapagpigil, ay binibigyan ng kapalintulutan na sila ay makapag-asawa. At kami din, wala rin kami kumpisan, wala kami kumpisan sa pare, pero meron kami counseling na tinatawag. Ibig sabihin ng kumpisan, nung unang panahon kasi meron katipunero na nag-umpis sa isang pari, at yung katipunero yun ay sinumblong, sinumblong ng Friday sa isang patukan ng Kastila at pinapatay itong katipuneros nito. Alam naman natin ng kumpisan, ang kumpisan ay isang sikreto na dapat walang nakakaalam sa sinulan. Kaya tinanggan yung kumpisan sa amin, pero meron kami tinatawag na counseling. Alam mo, may problema kayo, nandito kami bilang isang pari, bibigyan ng advice. At ang ulit ng simbahan ng Anglipayano, pagkatapos ng banal na misa ay kailangan pa ang pambansang awit. So, yun, Father, bilang pangwakas na po, ano po yung mensahe nyo, yung gusto nyo pong sabihin kung may manonood po nung document na to tungkol po sa banal na krus? Una, sa banal na krus, gaya ng sabi natin, hindi natin araw kung ano ang mensahe ng Diyos. At sinabi nga sa aklat ng mga Hebreo, may mga bagay na hindi tayo masyadong naunawaan na ang Diyos lamang mismo ang nakakaunawa. Ano man, ang sabihin natin na yung mga deboto sa banal na krus ay nandiyan yung respetohin at gananin sapagkat sila mismo ang nakakatanggap ng mga uri ng biyaya na magbubuhat sa Diyos sa pamagitan ng kanilang debosyon. Sabihin natin, anong uri man ang reliyon na ating nasasakupan, ang importante lang yung respeto at paggalang sa nasasakupan ng bawat isa. Ang banal na krus na ayon sa nakakarami ay milagroso dahil sa di umunay paglaki nito. Maaring makapagpagaling din ito ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ang sinas ng araw na tumutukoy sa natural na kahulugan nito, ang pagsilang ng araw.
ito ng mga taga-Mito sa kanilang kailogan at itinago sa mahabang panahon. Dahil sa takot na mapasakamay muli ito ng mga Braille, itinago nila ito sa pamamagitan ng paglipat-lipat ng bahay at ng taong maaring makukuha nito. Ang malungkot na mukhang nakasentro sa puso ay pinaniniwalaang nalulungkot daw dahil sa mga pangyayaring nagaganap sa ating mundo. Ayon sa nakatatanda at sa mga kwentong nagpasalin-salin na, patuloy nilang idinidiin ang animoy milagrong paglangit ng banal na krus at ang mga himalang na idulot nito sa kanilang pamumuhay. Pinagtamkaan daw di umanong nakawin ito, ngunit nabigo dahil sa di mapaliwanag na biglang pagbigat nito, kaya't hindi nagawang mailabas sa simbahan. Matatanda namin, binigyan ng katungkulan ng tatlong iyan. Yung unang birhen, ay nakusanta ko sa kanya. Yun ang mula rito hanggang doon sa bahay nila roon. Tuloy sa kanya sa panggagamot. Doon naman sa amin doon, sa bandang dulo. Ganun din, meron din isang tao na binigyan nila ng kapangyarihan para manggamot. Maraming binigyan nila. Ano po yung mga, kalala niyo po ba yun, yung mga taong binigyan ng kapangyarihan? Oo. Sino po? Yung isa, Felipe Evangelista. Felipe Evangelista. Saan po kaya namin siya makikita? Ay, patay na. Patay. Mga patay na po sila. Oo, patay. Pero totoo po nakakapagaling sila. Oo. Na-witness niyo po talaga? Sigurado. Kung saan lugar nagsipunta rito ng mga tao. Yun. Tulad po ng kunyari anong sakit na pinagaling niya? Lahat ng sakit. Lahat ng uri? Oo, lahat ng uri ng sakit. Yun. Doon kasi alala ako rito noon. Sinabi noon, ang nangunguha ng gamot dito, ay maraming tao. Tinuturo kung anong damo ang kukunin nila. Napakarami talagang tao. Baka hindi lang, dalawang tao nangunguha. Isa na ako doon. Ano po tayo, bilang pagwawakas, ano po yung parang naibigay sa'yo or naidulot ng cross na sa buhay nyo? Sa buhay Sa ko? buhay nyo po mismo, sa tingin nyo po, positive o negative? Marami. Marami anak. Tulad po ng... Yung anak ko, nagkasakit, dinala ng... Yung lead kasi yung pinaka malapit na Hospital. nagkasakit yan. Pumunta ako dito, sinabi ko, mahal na po Santa Cruz, ng Birhen, mahal na po Nazareno. Puntahan na ako niyo yung anak ko doon sa St. Flo. At pinasok sa itiskan na tayo. Yun. Diagnose po. Sabi ko, puntahan niyo, tripuin mo ninyo. Ayun, pagdating ko naman doon, ayun, sabi nung anak namin, Ama, merong humipo sa akin. Ayun, kaya ako, ganito, pakinandam ko, kaya nalakas ako. Ganoon, yun ang aking maikukwento sa pamilya ko. At lahat naman ng bagay na hiniling ko dito, naging maganda. So, yung binunga po sa inyo ng cross, maganda. Okay po. Kasi noon, nagtitinda ng itak, kutsilyo, lahat ng panggamit na tungkol sa patalin. Titinda ako, hirap na ako. Ang sabi ko, mahal na po Santa Cruz, ng Birhen, mahal na po Nazareno, hirap na ako. Baka pwede makatikin ako ng mga sarap-sarap na trabaho. Mga 2 araw, yung kaibigan kong engineer naman sa Pampanga, pumunta sa bahay. Tara ka, friend. Takatanong nila. Ayun, punta kami doon. Ama naman, hindi nakakalimutan kami.
Ayun, yun ang may kukwento ko sa inyo. Okay po. Na humiling ako, binigyan. Ganun. At Okay. nung panahon ng hapon, ako, pinuno ng tao ito. Napuno ng tao yan. Minasing ganyan. Isa man na naman namatay. Pinuno po ng tao? Bakit po? Dito nagsipunta. Dito Okay. So, nung panahon po ng hapon, buhay na po to? Ay, oo. Petsang dos ng, siguro nung mabuo ito, nasa petsang 5. Mahigit ng, 13 niya yun. Mahigit sa Taon. Daan taon. Nandito na po kayo nun? Oo, dito ako pinanganak. Ang nanay ko, ang siyang panganakan ito, simbahan ito. Ano po tayo? Bakit po nyo napiling dito yung simbahan? Diba po tayo, mostly mga Pilipino is Catholic? Oo. Bakit po dito kayo nanampalataya? Dito po sa Aglipay Church. Kasi di ba po, ito kasi, yung ang naging buhay yata nito parang hindi pubayag upang Pilipino natin doon sa Castellanong pare. Kaya, ipinundag nila ito. Yun. Ay, Philippine Independence siya. Ayon sa matatanda, ang simbahan na ito noon ay yari lamang sa pawid, bukod at kawayan at naging pato na lamang sa paglipas ng panahon. Questionin ng paniniwalang Pilipino, ay masasabi nating solido ang ating paniniwala. Patuloy na dito ang paglaganap ng Kristyanismo sa ating bansa. Bagamat kung ating tatalakayin ng usaping ito, karapat-dapat ba natin silang paniwalaan? Lumalaki nga ba ang krus o sadyang ang kwento lamang na nakabalot dito?